Magandang hapon po. Maulang weekend na naman ang bumulaga sa Metro Manila dahil sa mga thunderstorm. At nagresulta po yan sa kabi-kabilang baha. Isa sa mga nalubog ang bahagi ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, kung saan naperwisyong ilang motorista at negosyante. Mula sa Quezon City, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, Ivan, sa ngayon tuloy nang humupa yung baha dito sa Mother Ignacia Corner, Samar Avenue sa Quezon City. Pero kanina, wala pang isang oras yung nakalilipas hanggang dito ko yung tubig. Stranded tuloy yung ilang mga motorista at pinasok din ng tubig yung ilang establishments dito. Bandang 2:00 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. Sa lalim ng baha sa pandulokan ng Mother Ignacia at Samar Avenue sa Quezon City, lagpas kalahati ng street sign ang lubog. Halos bubong na lang din ang kita sa isang nabahang pickup. Nalubog din ang isang utility van. May mga bahagi na malakas ang agos kaya natangay ang isang plastic barrier. Maraming basura rin ang lumutang. Pinasok ng tubig ang isang tindahan. Dahil sa baha, ilang motorista ang stranded at ilang commuter ang hindi makahuwi. Narito po ang pahayag ng ilang mga nakausap namin. Ang malaking perwisyo po, gawa ng wala kaming pambayad boundary. Wala rin kami may uwi sa pamilya. Wala naman kaming ibang madaanan kasi galing kami doon sa Jamie. Traffic kasi sa EDSA, wala nang galawan kaya umikot ako. Paano ako, nung dito na kami dadaan, hindi man kami makaiwas din kasi nga dahil doon sa... First time ko makita ng ganito kataas na baha na grabe po na nasa na yung flood control project. Kumbaga nasa na yung project natin, na nasa yung pera. Nakawawa kaming mga negosyante, tayong mga negosyante po na nagbabayad ng tax. At the same time, ganito pa rin nangyayari. For how many years na ganito pa rin nangyayari, wala pa rin po. Parang nasaan? Kumbaga, nasaan kayo? Ivan, ngayon lang lumalakas na naman yung buhos ng ulan dito sa Quezon City. Ayon sa advisories na ilalabas ng Quezon City Local Government, ay patuloy daw silang nakamonitor sa sitwasyon. At para po sa mga residente at sa mga daraan dito sa Quezon City, pwede po kayong tumawag sa Hotline 122 kung meron kayong emergency o kailangan ninyo ng saklolo. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Darlene, dyan sa kinatatoyan mo, nakikita ko medyo maluwag naman yung traffic, ano? Pero paglabas ko kanina, papunta dito sa studio, medyo nakita ko makapakapal ang volume ng mga sasakyan. Mahaba yung mga pila going to the major thoroughfare. Ivan, kanina nga, nung hindi pa humuhupa yung tubig, talagang mahaba yung pila ng mga sasakyan, mga motoristang na stranded. Pero nung humupa naman yung tubig dito, clear na naman at maluwag na yung daloy ng trapiko. Ang nangyayari dito sa likuran ko ay nagkakaroon ng parang clearing operations. May mga kawani na ng barangay at ng LGU na naglilinis ng mga putik at basura na naiwan dito. Pero libre naman namang nakakadaan yung mga sasakyan, Ivan. Mag-ingat pa rin po yung mga motorista natin at kung wala namang masyadong importanteng lakad, manatili na lang muna sa kanilang mga tahanan. Ingat ka at maraming salamat, Darlene Kai. Nagbaha ulit sa ilang bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City at maraming sasakyan ang stranded. Sa looban hanggang dibdib ang taas ng baha. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie, kamusta dyan? Pia, baha agad ang ilang kalsada nga dito nga sa Quezon City matapos bumuhos ang malakas na ulan pasado 2:00 ng hapon kanina. Sa ilalim ng Skyway sa Araneta Avenue, stranded ang ilang sasakyan na inabutan ng pagtaas ng baha sa lugar. Sa videong ito, makikitang lumalabas mula sa bintana ng kotse ang driver nito. Kalahati kasi ng kanyang kotse ang lubog sa baha. Ilang sasakyan na rin daw ang nasiraan ng abuti ng baha ang kanilang sasakyan. Dahil sa baha, hinaharang na ng MMDA ang mga sasakyang galing Skyway na patungo ng C3 Caloocan. Ilang residenteng malapit sa lugar ang nakita nating lumusong sa abot dibdib na baha. Maging sa katabing P. Florentino Street, abot bewang hanggang dibdib na baha ang tinitiis ng mga residente. Nag-issue ng thunderstorm advisory sa Metro Manila ang Pag-asa kung saan tatagal ang malakas na ulan sa lugar sa loob ng 2 oras. Pinapayuhan ng lahat na mag-ingat laban sa mga posibleng epekto ng naturang lagay ng panahon gaya ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa.
Pia, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa humuhupa yung baha sa lugar at nakakaranas ng ambon hanggang sa mahinang pag-ulan. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Jamie, kamusta naman ang lagay ng trapiko sa paligid ng lugar na kinalalagyan mo? Pia, sa mga oras na ito, may mga nakita tayong MMDA enforcers na nakadeploy sa lugar dahil nga minamandohan nila at inaalalayan nila yung mga motorista na babiyahe nga dito patungo sa Skyway at patungo nga dito sa may bahagi ng C3 dahil Caloocan. Pinipigil na nila yung ilang sasakyang hindi kakayanin dahil dito sa bukana ng papasok ng dito nga sa C3 sa Skyway, medyo mataas na yung baha. Hindi nga rin tayo, maging yung ating news crew cab ay hindi na pinayagan ng MMDA enforcer na lumusong dahil maging yung news crew natin kahit mataas na yon ay hindi raw kakayanin yung taas ng baha, lalo na sa pagdating ng bahagyang gitna, yung sa may dating opisina ng NBI dahil hanggang sa mga oras na ito, hanggang bewang pa raw yung baha sa oras na ito, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Sa ibang balita, hulikam ang nangyaring pagpasok ng riding in tandem sa apartment na tinutuluyan ng 13 masahista. 2 umano sa mga ito ang pinagsamantalahan pa. Nakatutok si Nico Wahe. Kuha ito ng CCTV mag-alauna ng madaling araw kahapon sa Cabrera Street, Barangay 140, Pasay City. Makikitang dumating ang riding in tandem na ito hanggang ang isa sa kanila pumasok sa isang compound. Nagtanggal ng helmet ang isa pero sinuot ulit saka pumasok din sa compound. Nang himasok pa lang 2 lalaki sa isang apartment kung saan may nakatirang 13 masahista. Doon sila nag-declare na hold up, may hawak daw na baril. Pareho po. Pareho yatang may baril. Ayon sa barangay chairman, tinangay ng mga sospek ang mga gamit ng mga biktima, gaya ng mga cellphone at cash na inaalam pa ang kabuuang halaga. Ang isa sa mga biktima nakausap ng GMA Integrated News, bagamat tumangging humarap sa kamera. Anya, tila kabisado ng mga sospek ang compound. Pagpasok ng mga suspect, parang alam na alam nila yung lugar. Para bang planadong-planado at bihasang-bihasa sila. Ayon sa barangay, mapapansin din umano sa CCTV na 30 minuto pang lumipas bago lumabas ang mga sospek. Yun daw yung pinaakyat sa taas yung 2 na yun. Sa taas ng bahay. At doon yata nangyari yung rape. Ang Pasay Police, bagamat tumanggi muna makapanayam, sinabing may lead na sila kung sino ang mga sospek na tinutugis na nila. Yan ay matapos kilalanin ng mga biktima ang isang alias Ashley na nasa e-rogues list ng Pasay Police o dati nang may mga kaso. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, Burr months na sa susunod na linggo at sasalubong din ang panibagong taas presyo sa petrolyo. Posible rin ang pagtaas ng presyo ng LPG habang papalapit ang winter season sa ibang bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Muling aaray ang mga motorista sa panibagong taas presyo sa petrolyo sa Martes. Ang gasolina 30 to 50 centavos ang itataas, habang 60 to 80 centavos naman sa diesel. Imbis na may uwi, napupunta lang sa gas po. Malaking bagay po, ma'am, dahil bawas na naman po sa kita. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, inaasahang bababa ang demand sa petrolyo ngayong patapos na ang driving season sa Amerika. Pero may ilang espekulasyon sa world market na humila pataas ng presyo. Wala namang major, kundi ito lang reported na may resurgence nung conflict between Russia and Ukraine. May pangalawa lang, nag-warning ang US sa India na magcha-charge ng tariff kung tuloy-tuloy pa rin ang kuha niya ng crude oil from Russia. Bukod sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo tulad ng gasolina at diesel, dapat din paghandaan ang posibleng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas habang papalapit ang winter season o panahon ng taglamig. Sa panahong ito kasi, lumalakas ang paggamit ng mga heating devices na gumagamit ng LPG. Si Lisa na may-ari ng karinderya nag-aalala. Pag kumukulo na po, kailangan hinahaan na po. Lalo na yung mga palambutin, tsaka gumagamit kami ng pag matitigas na karne, nagpe-pressure cooker kami. Para mas mabilis siyang lumambot, mas matipid yun. No? Si Monica naman, hindi na raw masyadong magluluto. Bumibili na lang ng lutong ulam para makatipid sa gas. For the longest time, from April, bumababa ang LPG. Ngayon magsisimula na yan umingkris ang LPG. Papuntang February to March naman next year. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Kumpara sa orihinal na disenyo, bistadong kapos ang haba ng ilang sheet pile o mga bakal na ginamit sa isang flood control project sa Lemery, Batangas. Nakatutok si Ian Cruz. Wala umanong koordinasyon sa Municipal Engineering Office ang flood control project na ito sa gilid ng Pansipit River sa Ayaw-Iyaw, Lemery, Batangas. Ininspeksyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste ang halos 100 million pesos project na ipinagawa ng DPWH Calabarzon sa isang private contractor. Sa aming pagkaalam, siya ay newly at ongoing construction, around 2 weeks. Kaya lang hindi kami na-coordinate, hindi rin kami na-inform na may ongoing na ganitong project, river work. Kasalukuyang binubunot yung isa sa mga sheet pile dito sa Pansipit River kasi may info yung mga local engineering office, gayon din yung iba pang ahensya ng pamahalaan na hindi umano sumusunod sa sukat base sa disenyo yung mga inilagay na sheet pile dito. 12 metro dapat ang haba ng sheet pile ayon sa plano. Pero nasa 10 metro lang ang haba ng sheet pile na binunot kanina. May mga nauna nang 7 hanggang 9 na metro lamang. Hinanap ni Leviste ang engineer ng kontraktor pero wala ito sa site. Mga trabahador lamang ang kanyang tinatnan. Yung 12 kung tutusin kulang na. Kasi pagdating sa project po natin na ito, naka-elevate pa po tayo. Isang kinatawa naman ng DPWH Calabarzon ang nakausap ng kongresista. Ang pinakaunang kailangan gawin ay ayusin yung gawa sa proyekto. Palitan ng mga 12 meters na mga sheet piles. Pero yung sinabi ng representative ng DPWH kanina ay ika-cancel na lang daw nila ang proyekto. Kaya ang tanong ko po kung kinakancel nila, ibig pong sabihin ba ay may problema itong proyekto? Kasi kung inaprubahan nila at pinipermahan pa nila yung acceptance ng proyekto at acceptance na 12 meters yung sukat ng mga sheet piles na to, bakit nila kinakancel ngayon? Sa bayan ng Kalaka, di pa rin madaanan ang bahagi ng Jokno Highway sa Barangay Tamayong na gumuho matapos ang sunod-sunod na bagyo. Ay sobrang hirap dahil yung mga residente ho ay mga kalakal nila puro pahakot, pasan. Saka yung iba pa, hindi makalusot ng puntang boundary dahil sarado nga. Kala mo lang, titingnan mo sa ibabaw, okay. Pero sa ilalim, pag i-assess mo siya, unsafe po siya sa mga motorista. Noong una, sinabi umano kay Leviste ng DPWH Calabarzon na kailangan ng bagong pondo para sa rehabilitasyon nito dahil sa kalikasan ang dahilan ng pagguho. Pero nagbago na umano ang sinasabi ng DPWH Calabarzon. Ang latest update naman po ng DPWH ay sinasagot na ng contractor yung cost ng pagsasaayos ng Jokno Highway. Samantala, nakapagpiyansa na ng 150,000 pesos si DPWH District Engineer Abelardo Calalo na inentrap matapos umanong tangkang suhulan si Leviste. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Naperwisyo rin ang biglang pagulan ng iba pang pangunahing kalsada sa Quezon City, agad ding bumaha sa Biluna Avenue. Walang makadaang mga sasakyan dyan. Nagbistulang ilog ang Biluna kung saan naligo ang ilang mga bata. Bumigat naman ang daloy ng trapiko sa East Avenue. Sa Cubao naman, sinabayan ng kulog at kidlat ang malakas na ulan. Bumaha rin sa bahagi ng EDSA Seminary Road sa Quezon City. Pahirapan ang pagtawid sa bahagi ng Visayas Avenue. Sa Rumaragas ang baha. Gutter deep naman ang haba sa tapat ng isang mall sa North EDSA. Sa Barangay Katipunan, abot dibdib na ang baha at kinailangan ng gumamit ng bangka ng mga residente. Abot baywang na ang baha sa kabaan ng G. Araneta Avenue. Ang ilang sasakyan stranded at kinailangan ng itulak. Arestado sa Maynila ang isang Chinese national na nagwala sa isang bar at nahulihan pa umano ng droga. Dinakip din ang kanyang kaibigan at kapwa Chino na nagtangka namang suhulan ang mga pulis. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Todo awat ang mga bouncer ng isang bar sa Ermita, Maynila nang magwala ang isang Chinese national nitong Miyerkules. Nang di mapigil ang pagwawala ng dayuhan, tumawag na ng pulis ang establishmento. Ang ugat ng pagwawala ng dayuhan. Sinasabi niya na malaki daw ang kanyang bill. Parang hindi daw compensated dun sa kanyang nainom. Nagwawala at ayaw magbayad ng kanyang bill sa
isang club. Nang kapkapan ng mga pulis, nakuha mula sa Chinese ang 3 sachet ng shabu. Dito na tuluyang inaresto ang dayuhang customer. Kinagabihan, dumating sa tanggapan ng Ermita Police Station ang isang Chinese na tinangkang suhulan ang mga pulis para palayain ang kanya raw kaibigang inaresto. So, in-offer niya dito yung kanyang sasakyan, white expander at pera. Right there and there, no? Inaresto natin for bribery itong foreign national ito. Upon search nung itong pera nito, napagkaalaman natin na peke pala ito. Yung mga perang gustong i-bribe. Nalaman din natin, based on verification, na itong sasakyan niya na ito ay nirentahan niya lang pala. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng 2 inarestong Chinese na hawak na ng MPD. Doon sa unang suspect natin na nakuhanan ng illegal na droga ay pinailan po natin ito ng Section 11, Article 2 ng RA 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act. Doon naman sa pangalawang suspect natin, nag-bribe sa ating mga kapulisan ay corruption of public official and direct assault. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Dahil hindi na umano kayang suplayan ng kuryente ang mga customer, ipinasara na ng Energy Regulatory Commission ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinag-utos ko sa DOE, NEA at ERC na pabalikin sa normal ang serbisyo ng kuryente sa Siquijor bago matapos ang taon. Ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos nitong nagdaang State of the Nation Address na solusyonan na ayon sa Department of Energy. Ang solusyon, patigilin ang operasyon ng Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng negosyante at dating senador na si Manny Villar at palitan ng ibang supplier. Ayon sa Energy Department, lumabas sa investigasyon na hindi kayang suplayan ng sapat na kuryente ng SIPCOR ang mahigit 30,000 customers nito sa Siquijor. Following a NEA audit of SIPCOR's generating units ordered by the DOE, it was revealed that the consumers experienced a total of 568 power interruptions, averaging more than 31 outages per month. Every day po, ibig sabihin, may outage po sa Siquijor. Despite being given sufficient opportunities to address their shortcomings, even at the expense of the government, SIPCOR, up to today, has failed to improve. Ang Energy Regulatory Commission o ERC ang naglabas ng closure order sa SIPCOR. Bagaman pwede pang iapila ng SIPCOR, agaran ding sinalo ng kapalit nitong Total Power Inc. ang pagsusupply ng kuryente sa parehong presyo. Titingnan din daw ng DOE kung may dapat i-refund na pera sa consumer ang SIPCOR. Sa isang statement, sinabi ng SIPCOR na pinag-aaralan pa nila ang order at gagamitin ang maaaring legal na hakbang sa ilalim ng batas. Sinisiguro raw nila sa publiko na tutugunan nila ito ng responsable at re-resolbahin ito sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa DOE, walang politika sa naging aksyon ng gobyerno sa SIPCOR. This is not a political action. This is not that there was no due process. Hindi po to biglaan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Paikot-ikot muna sa himpapawid ng F-16 fighter jet na ito. Pero bigla itong bumulusok hanggang bumagsak sa lupa. Sumabog ang fighter jet at sumadsad sa runway. Ang eroplanong ito ng Air Force ng Poland. Nagsasanay para sa air show sa lugar bago nag-crash. Patay ang piloto nito at wala naman nasaktan sa mga nanonood sa paligid. Grounded muna ang mga F-16 ng Polish Air Force habang iniimbestigahan ang disgrasya. Kinansela na rin ang air show. Nasawi isang bata na mahulog sa kanal sa Taytay, Rizal. Nakunan po ng CCTV ang pagkahulog ng bata sa kanal noong Miyerkules at pahirapan ng paghahanap ng mga otoridad dahil sa malakas na ulan. Hanggang natagpuan na siyang wala ng buhay. Positibong kinilala ng pamilya ang bata at makikita rin ang mga sugat niya dulot ng pagkahulog. Hindi pa rin nagbibigay ng payag ang pamilya at nagpaalala ang mga otoridad na kung hindi kinakailangan ay iwasan ng lumusong sa baha.
Naabala maraming motorista sa Arizona sa USA sa biglang pagdilim ng kalsada. Namuo kasi ang isang uri ng dust storm na tinatawag na haboob. Ano ba ang dapat gawin kung maipit sa kaparehong sitwasyon? Kuya Kim, ano na? And can't see anything. We're in the middle. Ang driver sa video ito, nahirapang magmaneho sa Pinal County sa Arizona, USA. Halos wala na kasi siyang matanaw sa kalsada dahil sa bumalot ditong makakapal na alikabok na kung tawagin, haboob. Ang haboob, isang uri ng dust storm na karaniwang nararanasan tuwing monsoon season sa Southwest United States. Kadalasan nabubuo ito sa mga disyerto o tuyong lugar. Ayon sa US National Weather Service, ang haboob ay nagbubula sa malalakas na downdrafts ng mga thunderstorm o yung malamig na hangin na bumabagsak mula sa ulap paruwa sa lupa. Pagbagsak ng downdraft sa tuyong lupa, natatakay nito pataas ang alikabok sa ere. Ang alikabok ay naiipon at nagsasama-sama at bumubuo ng isang makapal na pader ng alikabok. Ang mga haboob kadalasan ay tumatagal ng 10 minutes hanggang 1 oras, depende sa lakas ng hangin. Kapag maipit sa katulad na sitwasyon, huminto agad sa tabi ng kalsada, isara ang mga bintana at magtakip ng bibig at ilong. Mainam din gumamit ng mask o basang panyo. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Pinasinaya na isang military facility sa Batanes sa bungad ng Taiwan na pinangangambahang pagmulan ng gyera sakaling angkinin na ito ng China. Nakatutok si JP Soriano. Ito ang Forward Operating Base o FOB ng Pilipinas sa Mahatao, Batanes. Sa dulong hilaga ito ng Pilipinas na napakalapit lang sa Taiwan. Ang military facility na ito pwedeng maging temporary o semi-permanent installation para suportahan ang tactical military operations ng AFP. At sakaling mangyari ang pinangangambahang banta ng paglusob ng China sa Taiwan na itinuturing nilang probinsya, malaking tulong ang pasilidad para matiyak na masusundo ng ligtas ang mga Pilipino roon. And binanggit ng ating presidente na whatever happens in Taiwan, we will feel the impact of that. Bakit? We have almost 200,000 Filipinos doon. Nataon sa pagpapasinaya ng pasilidad ang pag-alma ng Chinese Foreign Ministry nang anilay pagbisita sa Pilipinas ng Foreign Minister ng Taiwan na tila pagbibigay sa kanila ng platapormang maisulong ang Taiwanese independence. Pero giit ng ating DFA, tumatalima ang Pilipinas sa One China policy at wala raw opisyal mula sa Taiwan na miyembro ng isang delegasyon ang kikilalanin ng Pilipinas. Habang nakaantabay ang Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, tiniyak naman ng Malacanang na aktibong tinutugis ng National Security Council ang mga di umano'y Chinese sleeper agents na sangkot umano sa mga paniniktik sa ating gobyerno at nagdadala ng matinding banta sa seguridad ng Pilipinas. We can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing these threats. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly when credible intelligence is verified. Wala pang tugon ang Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakapasok na po ng Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area na binabantayan ng Pag-asa. Huli ang namataan kaninang hapon 520 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, mababang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa susunod na 24 oras pero kahit hindi ito maging bagyo, ay asahan magdadala ito ng ulan lalo na sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Gayon din sa eastern section ng Southern Luzon. Ang trough o extension naman ng LPA nagpapaulan ngayon sa eastern Visayas, pati na sa Caraga at Davao Region. Patuloy namang umiiral ang habagat sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na sa Mimaropa. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa malaking bahagi ng Luzon. Light to intense rains naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao mula tanghali. May chance ring makaranas ng light to heavy rains ang Metro Manila. Bigat na traffic ang dulot ng perwisyo ng biglang buhos ng thunderstorm sa Quezon City. Gaya na lang po sa EDSA. At nakatutok live si Von Aquino. Von, kamusta?
Pia, sumikip ang daloy ng trapiko sa ilang lansangan dito sa Quezon City matapos nga ang pagbaha sa ilang lugar. Pasado alas 5 ng hapon, mabigat ang daloy ng trapiko sa north at southbound ng EDSA Kamuning. Bumagal din ang andar ng mga sasakyan pati sa mga kalsadang konektado sa EDSA katulad ng East Avenue. Pila rin ang mga sasakyan sa GMA Network Drive na isa rin sa mga daanan patungong EDSA. Sa NIA Road, unahan ang mga stranded commuters sa pagsakay sa mga bus. Tulad ng stroke survivor na si Amorsolo Capuyan na 3 oras na raw naghihintay na masasakyan na bus. Habang ang empleyadong si Aida Balbero 2 oras nang naghihintay. Binahari ng loob ng UP Diliman, Quezon City. Umabot ito hanggang baywang na baha. Hindi na makadaan ang mga sasakyan at ang isang kotse na sumubok sa ungin ng baha, tumirik sa gitna. Ang ibang sasakyan nagmaniobra na para humanap ng ibang daan. Pia, sa mga oras na ito ay lumuwag na yung daloy ng trapiko sa Timog Avenue at East Avenue. Pero pagdating dito sa southbound lane ng EDSA Kamuning ay mabigat na naman yung daloy ng trapiko hanggang makarating ng Cubao. Pia? So Von, sa mga sandaling ito hanggat maaari, kailangan pa bang umiwas pa rin sa EDSA or meron pa bang, ano pa ba yung mga alternatibong pwedeng daanan? Yung northbound lane naman ng EDSA, Pia, medyo maluwag na ngayon, no? So ito na lang southbound, yung medyo mabigat yung daloy ng trapiko. So kung merong ibang alternatibo na madadaanan yung mga kapuso natin na bumabiyahe ngayon, naiwasan na lang po nila itong southbound lane, itong EDSA mula Kamuning hanggang Cubao. Pia? Alright, maraming salamat, Von Aquino. Hands off, Gabriela. Nagmistulang Cat's Eye member si ex-PBB housemate Charlie Fleming sa kanyang newest post na pinusuan ng libo-libong fans. Ang isa pang PBB alumna na si Ashley Ortega kasama sa Women to Watch list ng isang magazine. Makichika tayo kay Athena Imperial. Viral si PBB Celebrity Collab Edition housemate Charlie Fleming sa kanyang recent social media post na para bang newest member ng girl group na Cat's Eye. The cute little dance, which is the throwback din with the milkshake song. It was really iconic. Kaya I did a little remake with little cute denim outfits and yeah. Ang IG post may libo-libo ng shares and likes. If ever, G ba si Charlie for a collab? Definitely Cat's Eye is on the list kasi Sophia, we've had a little talks naman and I'm hoping if ever she comes to the Philippines, sana I could get to meet her sometime also. Yeah. Ang PBB housemate namang si Ashley Ortega kasama sa Women to Watch list ng isang magazine. Kasama ni Ashley sa cover ang 11 pang Filipina na ayon sa magazine ay nag-e-embody ng possibility. Actually, kaninang umaga ko lang din nakita yung cover na yon, but I'm happy to be part of it. It's such an honor to be part of women who are really powerful right now. Yung mga nakasama ko rin kasi sa cover photo are really influential right now. Doors of opportunities open to both ladies. Parehong busy ang dalawa sa endorsements nila ng skincare and makeup brands. Si Charlie nga, bibiyaheng Taiwan soon for another brand endorsement. Busy rin sila sa TV series and movie projects. Total marami naman ng tao. Manood kayo ng Sisters Game, ha? I'm just so excited to share my character because it's something na really different. It's a new character that I'm portraying. And yun talaga yung dream role ko. Nagpapalit-palit kung today may movie shoot, tomorrow yung teleserye. We have the Master Cutter, which is coming up very soon. We have started taping already. We have a new film called Huwag Kang Titingin. I've heard about it. I've heard about my character, and I'm so excited to be working with everyone. I'm going to be working with sila Sophia, sila Alan. I'm going to be working with Marco, actually, and some of the other PBB housemates. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang pagtutok at pagsaksi sa pinakamalalaki at pinalaking balita at impormasyon ng ating kapuso na si PR Kanghel sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Nakatutok si Von Aquino. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging bahagi na ng tahanang Pilipino si PR Kanghel. Saksi sa mga mahalagang pangyayari sa loob at labas ng bansa.
2002, naging bahagi ng GMA Network si Pia bilang reporter. Magandang tanghali po. Naging mukha ng pagbabalita tuwing weekend mula 2010 at naging bahagi ng Liga ng Katotohanan mula 2014. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging Saksi! The brilliant mind. Ang kanyang paghahatid impormasyon hindi na lang sa TV, kundi maging sa online platforms. Muling pumirma ng kontrata si Pia sa GMA Network bilang anchor ng late-night newscast na Saksi at ng 24 Oras Weekend. Present sa contract signing sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle S. Seva. Nagpayag naman ang kanyang pagbati at pasasalamat sa pamamagitan ng isang video message. Si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Pia Arcangel is one of GMA Integrated News' most valued personalities. Kaya naman ako at ang buong GMA Network ay nagagalak na nananatili siyang loyal kapuso for more than 2 decades. Congratulations, Pia, and thank you for your continued dedication and excellence. Isa akong tagahanga ni Pia at nagpapasalamat sa pagkakataon, Pia, na pasalamatan ka dahil isa kang ehemplo ng tunay at inaasam-asam na kapuso. You are the ideal. You personify it, exemplify, and you make us all proud. We are very grateful na minabuti mong manatiling kapuso. GMA Integrated News is grateful for Pia, no? Especially for the hard work, the dedication, no, that she placed as our news presenter for Saksi and 24 Oras Weekend. In this fast-evolving media landscape, no, you stand out to become a multi-platform journalist, seamlessly transitioning from TV to digital, tas TV ulit, no? So maraming salamat, Pia. For me, it's actually not just a workplace, it's family, it's a home. I've been so lucky to work with, such great bosses, great peers, na ang dami kong natututunan sa kanila, and we uphold the same values. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Sir Oli, for continuing to give me the trust and support. And I promise, susuklian ko po yon ng paglilingkod sa bayan at ng mas malawak na misyon, sir. Thank you very much. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 Oras. Hindi nakaligtas ang Barangay Katipunan sa Quezon City sa epekto ng malakas na ulan kanina. At nakatutok doon live si John Consulta. John, kumusta dyan ngayon? Ang inabot ng mga residente ng Barangay Katipunan sa Quezon City pasado alas 3 ngayong hapon. Base sa CCTV footage at litrato na galing sa Barangay Katipunan DRRMO, pumalo sa 7 hanggang 8 na talampakan, ang taas ng tubig na kung 3:45 p.m. kanina. Ayon sa barangay, ang mabigat na buhos ng ulan kanina ay naging sanhi ng biglang pagbaha sa lugar. Sa kabila ng mataas sa tubig ay wala namang napaulat na nasaktan sa biglaang pagbaha. Sa ngayon, iban ay namamalagi muna ang 53 pamilya dito sa may bahagi ng Barangay Katipunan na inilikas matapos maapektuhan ng napakataas na baha sa lungsod. Sa ngayon, iban ay katakot-takot na traffic naman ang inaabot ng mga motorista sa bahagi ng Barangay Katipunan na epekto ng pagbaha ito. Yan mo lang rin sa Barangay Katipunan, balik sa iban. Maraming salamat, John Consulta. Di may kakaila ang sangre fever mula sa iba't ibang meme pati na sa mga paandar gaya ng drive-thru at collectible photo cards. Silipin yan sa aking chika. Ang gabi-gabing pagtutok sa mga kapanapanabik na eksena sa Encantadia Chronicle Sangre. Hindi natatapos sa mga napapanood sa telebisyon dahil hanggang sa social media, puno ng iba't ibang sangre memes. Mga laban na labang DIY sangre costumes ni na Sangre Terra at Kera Mitena.
Pati na ang parody ng Bubble Gang na Angre, kung saan bida sina Sangre Pakilamara, Adamot, Laitera at Hindeya. Talagang ramdam ang Encantadia fever. Kahit ang ilang drive-thru, nag-transform na parang lagusan ng mga sangre. Mismong si Sangre Tera Bianca Umali at Nunong Imaw ang nanguna sa pagbubukas ng lagusan. Kasama si GMA Network Chief Marketing Officer and Sales and Marketing Group Head, Lisel G. Maralag. Anya, ang collaboration na ito na dati ay typical sa mga international shows lang, ay isang opportunity para ibahagi rin ang kultura ng mga Pilipino. Anyway, we're so excited about this. It took months of hard work and effort, blood, sweat, and tears, making sure that each and every detail, even insofar as the photo cards that you will get, really matches the characters that you see right now as far as the Sangres are concerned. Sa Quezon City, nakisaya with fans si Sangre Tera. Ang sarap sa puso, kuya. Again, kahit naman po kami, sa totoo lang, hindi naman din po namin inasahan na magiging ganito po kalaki ang maaabot ng Encantadia. Si Sangre Flamara, Faith da Silva at Tukman, played by Kiel Gueco, nagpasaya sa mga Encantadix sa isang branch sa Taguig. Bukod sa selfie-worthy na Enca drive-thru na binuksan sa iba't ibang lungsod at probinsya, may drinks pa na kulay brilyante ng mga sangre at collectible na sangre photo cards. Magko-collect ako. Dati ang pinapangarap ko lang ay makabili ng mga meals na to that comes with these toys. Ngayon nandun na po ako sa mga photo cards na ito. Sa Binyan, Laguna naman, bumisita sina Sangre Dea, Angel Guardian at si Mantuk, played by Vito Gueco. Sobrang nakakakilig na meron kaming sangre meal. Sina Sangre Adamus Kelvin Miranda at Sangre Lira Mikey Quintos ang nakisaya naman sa mga Encantadix sa San Fernando, Pampanga. It's a kind of wonderful experience today. So, I'm thankful na naimbitahan kami dito para makita na actually yung mga nangyayari at mga dumadaan at grabe yung pagkasaya nila. Encantadia is giving a feeling, parang meron siyang effect sa ating lahat na you're part of something bigger than yourself. And I think yun yung magic talaga ng Encantadia na hindi mawawala. Abangan ang mas tumitindi pang mga tagpo ng mga sangre. Papunta na nga ba si Tera sa Encantadia? Wala pa po tayo sa exciting part. Papunta pa lang tayo. Tatawid pa lang si Tera sa Encantadia. Sobrang dami pang mangyayari, kuya. Again, partner, congratulations sa iyong contract renewal. Always a fan of your work. Thank you very much, partner, at syempre sa GMA Network at sa ating mga kapuso, taus-pusong pasasalamat po. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.